Hello everyone. Ako si Amos Dorol. Ako ang yung podcast host ngayon sa ating programa na ito. Ah, uh, Second year college na ako ngayon and I'm taking graphic design. Hello, ako si Jude and isa ako sa magiging speakers ngayon sa podcast. And isa akong second year na animation student sa CIT and napakarami kong mararant sa AI ngayon. Hello, si Rihanna Marihaldo. You can call me Ian. Animation student at malalaman nyo kung pinaggagawa ko sa AI. Ako pala si Enzo, aspiring illustrator po, mostly character design and second year college student taking animation. Pag-uusapan natin yung AI art or artificial intelligence sa larangan ng singing. So, ang objective ng podcast namin ngayon ay tukuyin kung ano yung pinakalayunin ng AI art at tingnan natin, kumbaga parang kaya namin kung ano yung mga pwedeng maging possible optimistic part ng AI art. And dahil dito, susubukan din namin i-understand or maunawaan kung ano pa yung pinakadulo pa ng AI art. So ngayon, pag-uusapan namin kung ano yung introduction ng AI art. Sa ating generation ngayon, meron na tayong marami nang umusbong na mga AI, open AI generative images. So mga yon, which is sila ChatGPT, DALL-E, and Midjourney. Also stable diffusion ba yun, I think. And yung mga open AIs na yun, lalo na yung DALL-E, marami na sila nagagawang open codes para ma-access pa ng mga ibang tao yung open AI. Mas maraming nakakagawa tuloy ngayon na mga art sa gamit ng DALL-E. So, paano nag-work yung open AI sa DALL-E? So, gumagamit sila ng clip and unclip. So, yung dalawang technological system ng clip and unclip is ma-generate yung images through prompting. So, bale, yung clip, at dito, nandito yung mga images na naka-form siya through datasets and binary codes. So, nandun lahat makikita yung mga images na kakailanganin ng AI. And sa unclip, dito makikita yung jumble of words na alam natin throughout the history ngayon. Kumbaga parang everything or anything na mga salita na pwede natin makikita natin sa system ng unclip. So, yun yung pinaka-overview ng basically nung paano nag-work ang OpenAI sources katulad ng DALL-E. And ngayon, sa AI art natin, since yun yung pag-uusapan natin, since lumalaganap na siya ngayon at marami na taong gumagamit ng AI art, tutukuyin natin kung ano nga ba talaga yung perception ng maraming tao about sa AI art. Ibigyan namin ng diin kung paano magkakaroon ng solusyon at ano yung mga possible vision para maging maganda yung future din ng AI sa larangan ng art or ng sining. So, first question is, paano tayo nakarating dito or how did we get here? So, tukuyin natin kung paano naging masama ang AI sa art. Kasama dito ang mga statements kung bakit ito masama at ano ang dahilan. So, maaari nang magsalita ang iba. Yung mga AI art lately nang nakita ko ngayon is yung mga Ghibli, yung mga Ghibli generative images, yung parang yung mga image mo turn into Ghibli, yun yung mga trending ngayon eh. Which is kinda, disrespecting the creator of Ghibli, which is Hayao Miyazaki. Kasi nga, ayaw niya pa nga ng AI eh, which is, he really despises AI talaga.
talaga. And people, AI programmers are, not really AI programmers, pero yung mga AI quote-unquote artist, ginagamit nila yung Ghibli prompt. Interpretation ko lang to as to show uniqueness to their images and to show na Ghibli. Kasi yung Ghibli talaga napaka-unique ng art style na yun. Napakaganda ng art style ng Ghibli. Which is, I understand na gusto makita ng tao kung ano yung mukha nila kapag Ghibli version sila. Pero, yun talaga, nakaka-disrespect rin talaga sa kanya yun. He even said that it is an insult to life itself, and narinig ko rin sa kanyang mga interviews kung bakit mga animators niya, mostly paper sila gumagawa. And yun ang thoughts ko tungkol sa AI art ngayon. Yeah, I agree na parang offensive kasi talaga yung mga ginagawa ng parang pro AI na people ngayon. Pero parang matagal na rin kasi ito yung parang insight ko. Matagal na rin kasi may generative AI, and ewan ko if aware na yung iba noon, pero sa akin nakikita ko na siya noon, and parang ang weird pa niya na tignan. Halatang AI, like sobrang mushed or melted yung mga images, pero parang nag-experiment na yung iba na integrate siya sa art nila, or yung iba parang may nakita akong music video na gawa talaga sa AI or lyric video, hindi ko sure. Pero yun, parang yung pinakadahilan kasi na naging masama ang AI art kasi nung una kasi lang siya, tinatrain lang siya sa parang parang specific na mga art or set of images. Pero parang hindi ko alam kailan, pero dumating siya sa point na ang galing na ng AI art kasi nagnakaw yung mga gumawa ng AI ng artworks nang walang consent dun sa mga artist, and parang finid nila yan sa AI, and yun lang talaga yung dahilan kaya natututo yung AI. So far ba sa lahat ng experience nyo, or kung naka-experience na kayo gumamit ng AI para gumawa ng art, or kung may kilala kayo ibang tao na gumagamit ng AI para sa art, ano yung nagiging tingin nyo sa kanila? Like, insulting pa? Like, offending? Let me speak the devil's advocate here. I understand naman kung bakit sila gumagamit ng AI art. One of the reasons is yun nga, yung money. At alam mo naman, yung mga commission ng mga totoong artist is medyo mamahalin sometimes, di ba? Minsan nga mga $70 yun. And hindi naman lahat ng tao ay mayaman para mag-commission ng artist. Ako, I think parang wala akong masyadong friends na gumagamit ng AI, pero parang madalas ko lang talaga siyang nakikita sa Facebook, yung mga kamag-anak ko or ibang kaibigan na parang yung parang first impression ko lang talaga sa kanila is uninformed dun sa parang bad side ng AI. Nakikisakay lang sila sa paggamit ng generative AI. Ako naman, wala naman akong kaibigan din na gumagamit ng AI. Pero, gumagamit ako minsan, pero for reference lang siya. Tapos, kung may kailangan i-enhance sa gawa ko, yun lang. Pero di ko siya binibenta or what. Yeah, I agree. Or personal work, personal lang talaga siya. Yun yung parang isa sa uses talaga ng AI. And siguro minsan gumamit ako ng generative parang for fun or for reference din. Pero may pinaka nagagamit ko yung AI ngayon is sa Photoshop, yung generative fill nila. Siguro kung like full gamit talaga, since struggle talaga ako sa mga written works, yun, puro sulat-sulat talaga. Oh, sa Yeah, writing. Pero sa akin yung concept,
So, ngayon, sa pangalawa is, ano ang kaganapan ngayon or what is happening now? So, which means na sasabihin natin kung ano ang mga latest na solution, paraan at mga bagay na makakatulong upang mas maging maayos at ethical ang paggamit ng AI sa art. May benefits rin talaga kasi yung AI. Like for example, yung example na rin ng useful AI tools is yung Grammarly, and actually ko yung ginagamit pero pag may subscription ako, talagang gagamitin ko talaga yung Grammarly for my kasi plano ko rin kasi gumawa ng mga story or novels for my OCs, and di maganda yung vocabulary ko or grammars when it comes to English, especially or Filipino. Actually, grammar in general talaga, burag ako doon. Pero, yung Grammarly kasi nakakatulong rin yon, and it uses AI rin to help me improve my yung writing skills mo or yung story or yung grammar mo. Yun nga, isa na rin example ng magandang AI tools is yung mga filters, like mga example, mga IG filters, mga Photoshop filters, mga ganon, mga Adobe filters like dun sa Lightroom. AI rin yun, to be honest, and based on sa research ko, AI daw yun, yung mga filters. And pero yun nga, yun yung point ko. Pero di ba may mga AI platforms na tumutulong na sa artist? Like, parang creative assistant lang. Like, hindi siya gumagawa ng buong art. Yeah. Parang, madami namang ganun. Ngayon ko pa lang nalaman yan. Ayun, merong mga platform na tumutulong din sa art. Pero alam ko in development pa lang yun eh. Yung pinaka nakikita ko pa lang na hindi ko sure kung Adobe ba yun, pero Adobe Animation yata siya. And kahit gumawa ka lang ng front facing na rig, sila na bahala gumawa ng 360. Wait, parang nakita ko ngayon sa latest nilang technology na about doon. Ang amazing na ang scary. Ayun. Tapos, ayun nga, marami naman parang uses talaga yung AI ngayon, and unfortunately parang inaabuso siya ng karamihan, pero kaya parang nagka-come off as negative in general. Isang factor din naman kasi dun yung maraming mahilig mag-doom scroll, kaya nai-influence na yung view nila sa AI ngayon. Parang madalas talaga nakikita ng iba yung parang surface kung sobrang sama ba ng AI, or parang gamitin mo yung AI para sa Ghibli na cute na filter. Maraming hindi informed, and yung parang naiisip ko lang na solution ngayon is maging madaldal or mag-inform, kasi parang bilang artist na isa sa mga pinaka unang naapektuhan ng AI, hindi ko sure kung may iba pang kawawa dahil sa AI, pero isa tayo doon. And tayong mga artist yung unang naapekto, and dahil doon parang mas marami tayong knowledge or insight man lang sa good sides and bad sides ng AI. Kasi sa nakikita ko ngayon, parang wala namang knowledge yung iba. Yung hindi lang yung mga matatanda, or grabe sa matatanda, or hindi lang yung yun. Pero kahit yung mga mga kaibigan ko, parang freely lang nila nagamit yung generative AI or yung mga GPT. I mean, siguro yung iba parang mas aware dun sa negative na parang impact ng pag-abuso ng GPT, kasi parang nagiging tamad na yung mga iba sa schoolworks, or yung parang nag-generate yung gobyernong nag-generate ng prayer. Yeah, nakita ko nga yun. Okay, nakakahiya, pero iyon nga, parang buti parang may mga at least parang alam nilang hindi maganda yun. Alam ko, naririnig ko rin yung nanay ko minsan na wag maging masyadong reliant sa ganun. Ayan, wow. Yay. Tapos, ayun.
siguro yun nga, parang kasi yung mga kaibigan ko, nakikita ko, nag-share kami ng, kasi wala silang, hindi ko alam bakit wala silang Canva na educational. Alam niyo yun, parang premium siya na libre. Pero ginagamit nila yung generative, yung AI generator sa Canva. And nagugulat na lang ako, yung gallery doon, puro samples ng generated images. Makiki-account na nga lang, puro ganun pa. And then, joke. Grabe yan ah. Basta ayun, parang ano din kasi, hindi ko rin sure kung sa mga pero sa mga informed, pag alam mong gumagamit sila ng AI, parang medyo mababawasan ng quality yung work nila. Parang example sa mga advertisement ng companies, one time sa CIIT. Hindi ko sure kung sa advertisement nila yun, pero yeah, yung PubMat nila at least gumamit sila ng AI, I think. Hindi ko maalala, pero basta may nangyaring ganun. And ang weird lang kasi art school, then hindi ka gagamit ng works ng students mo. Or ayun, parang dapat nating i-inform yung mga kakilala natin or in general na hindi kasi parang sa internet ngayon marami ding trolls or mga miserable na tao or mga weird in general na ipipilit na papalitan ng AI yung mga artist, ganun. Pero parang nagde-develop pa lang, parang nasa process pa rin naman tayo ng development, and magko-continue yun sa something na parang makakompromise siguro. Kasi tayo pa rin mga tao yung in control. Kasi tayo yung reactions natin yung parang magko-control kung maganda or hindi yung AI. And parang basta mag-evolve yun to some point. And ang magagawa lang natin ngayon is spread yung opinion natin or insights para mas ma-inform yung iba na kunyari inaabuso nila yung mga filters sa TikTok na nagiging sirena sila bigla na nakinailangan pa lang tatlong swimming pool ng tubig para lang ma-generate yun or something. Yun lang yung sa akin. Actually ngayon wala pa tayo masyadong like policies or law about sa restrictive ng like siguro copyright issues ng AI kasi since nga anong nangyari kasi since kapag gumagawa kasi of course ng art, yung mga artists kasama dyan yung copyright ng mismong work. Kumbaga kung sila talaga yung mismong gumawa ng work na yon, legitimate na sila yung mismong owner at sila yung creator ng mismong art na yon. So sinabi ko yun dahil mali pala. So dahil nga may ganun tayong system na ng copyright work sa society natin ngayon, na-question tuloy yung pinaka-legitimacy nung pag-generate ka ng AI art. For example, paano kung may prompt ng work tapos nilagay nila for example an astronaut in Saturn eating sushi. Sorry. Tapos pero sinabi nila doon sa prompting nila sa dulo is in a style of Vincent van Gogh. Many of us know na kilala natin si Vincent van Gogh as impressionist artist, ganyan. And of course, alam natin yung kung gaano ka-detailed, kung gaano ka-obvious ng mga paint strokes niya, mga brush strokes niya doon sa mismong art niya. So, since nga may ganong idealistic na style si Vincent van Gogh, anong nangyari tuloy, what if kung may isang user
ng open source na AI, tapos ginamit yung ganong prompting na in the style of Vincent van Gogh. So, ang tanong tuloy is, kapag ba na-generate yung image, yung art, masasabi ba natin na alam natin agad si Vincent van Gogh? Of course, alam natin agad dahil dahil nga kilala nga si Vincent van Gogh, kaya kung bakit pwede natin makilala agad or yung art, kahit hindi naman nila original work ng mismong original artist. Pero since nandun yung style ng mismong artist, na re-recognize agad natin kung sino yung gumawa nun. And dun tuloy nagkaroon ng problem sa AI art dahil paano natin masasabi talaga na naging original tayo sa sarili nating essence ng paggawa ng art natin. Dahil since naisip ko kasi yun dahil meron kasi ako nabasa na sinabi ng artist doon na artist never really meant to kumbaga parang kailangan daw pala natin bigyan ng another meaning yung paggawa ng art dahil ang art daw is yun daw yung talaga yung mismo, of course yun yung self-expression natin, pero paano tayo nakapunta doon para makagawa ng art na yun? Gets diba? Parang para makagawa ka ng ganitong klaseng masterpiece ng art, ano yung mga naging inspiration mo? Ano yung mga references na, or like, ano yung mga artists na naging inspiration mo para makagawa ng ganong klaseng kaganda na art? Yan. Kaya tuloy, parang ang rhetoric ng artist na yun. Artists don't just create art. Kumbaga, artists explore what we create. Kumbaga, we're looking, since nga yung creation natin is naglalak, kaya kung bakit we're looking for other people's or other artists din na nag-come before us sa history natin, ganyan. Kaya kumbaga parang yung mga art na nag-emerge na since let's say classical art, Renaissance, ganyan. Mga medieval art, postmodern, modernism. So lahat ng mga ganong emerges ng art throughout ng history natin. Uhaw tayo, or like parang thirsty tuloy tayo sa kung ano yung gusto nating art na i-create natin. Kaya we are looking sa mga ganong mga stylistic art. Kaya tuloy, ang nakikita ko tuloy na parang solution lang din sa or baka let's say di siguro solution, more like parang idea lang na kung paano magiging ethical yung mismong paggawa ng art. Since nga dahil nga may copyright issues ang AI art. Dahil alam natin na yung AI is nagpa-perform siya through prompting. I think yung pinaka-ethical talaga na way na pag gumawa ka ng AI art is hindi mo siya, as an artist hindi mo siya na, for example, pag gumawa ka ng prompting, ito yung gusto mo, generate sa ito ng AI. Tapos, ito yung pinost mo sa social media mo. Tapos sabi mo, ito yung gawa ko, ganyan. Tapos, hindi naman pwede na maging openly or may boldness ka na sinabi mo na this is AI, gawa to sa AI. Kasi of course, as an artist din, hindi pala, ewan ko, basta anyway, yung mga users na gumagawa ng mga ganun, di nila pwedeng basta-basta na lang ibenta yung AI art na ginawa nila or i-post man lang. Kasi doon kasi nag-question yung creative integrity tsaka yung creative authenticity doon, na parang how much you work ba, like parang ano yung ilang oras nakalaan para makagawa ka ng ganitong AI, ng ganitong AI art. Kaya parang tuloy ang nasa idea ko na kung artist ka and alam mo na, like very trained ka na, tapos alam mo na kung paano
kumuha ng ganitong composition. Alam mo na yung ganitong, alam mo yung mga values, alam mo yung elements and principles of design ng art, ganyan. Tapos, trained ka na, tapos experienced artist ka, tapos kumbaga parang alam mo kung paano talaga mag-work yung art, yung visual niya sa mga tao. Like, paano mag-a-appeal sa mata ng mga tao. Like, kung meron ka na talagang ganong talent, may ganon ka ng talento na mapakita sa mga mga tao yung art na yon. Feel ko tuloy, ang maganda doon, gamitin yung AI talaga as a collaborative tool more than just a tool. Kasi parang ang tingin kasi talaga ngayon ng society sa AI is tool siya. Pero kasi kapag sinabi mo siyang tool, parang nasasangay kasi siya ng mga cameras, ng mga paintbrushes, ng mga Photoshop, ganyan. Yung mga tools na yun yung mga ways na para makagawa ka ng art, di ba? Pero kung ginamit mo siya as collaborative tool, or like parang tulungan ng artist or ng tao, tapos ng tao tsaka ng AI. So collaboration siya, so may tulungan. Kaya parang tuloy, ang idea na nakikita ko dito is wag tayo siguro mag-rely na kung ano yung binigay sa atin na outcome or ano yung binigay sa atin na resulta is doon na agad tayo didepende. Kasi kung gagamitin natin siya as a collaborative tool, ang maganda kasi sa paggamit ng AI, isa sa mga nagustuhan ko talaga is kung paano ma-refine or like paano mabuo yung isang idea na naisip mo. Kasi ngayon daw, parang pupunta na daw kasi tayo sa era na hindi na na-recognize yung creativity, kung like parang since ma-decline yung creative integrity dahil sa pag-emerge ng AI. Kaya tuloy, parang ang marketing tuloy ngayon is imbes na yung creative art na ginawa mo, yung idea na generate mo tuloy. Kaya tuloy ngayon, kung alam mo kung paano talaga like i-reshape yung idea na naisip mo, tapos binigay mo pa siya, tapos nakipagtulungan ka pa sa AI. Kaya mas magiging maganda tuloy yung magiging result ng mismong art mo. Kaya kung bakit, parang isa yun sa mga naisip ko ng mga idea na like, I hope na sana like may ibang tao pa or may ibang artist pa na makarinig. Kasi ang maganda kasi dito sa sa AI generative is although na alam natin na may mga ganitong klaseng comments na bad comments about sa AI, which means it doesn't mean na dapat hindi na natin siyang bigyan ng pansin. Kasi isa pa rin naman din sa solution para mawala din yung development ng AI is unawain din natin kung paano talaga yung work niya at saka yung mismong layunin ng mismong program. Kasi lahat naman kasi ng ginawa ng tao is for making the gap ng technology or yung gap ng technology is ma-close yung gap. Gets ba? Kasi I mean, yun kasi yung isa sa mga ginagawa talaga natin na kapag may mga bagong innovation sa mga technology, of course, pinakauna kasi na ini-aim kasi natin is para mapadali. Like, di ba, yun naman talaga yung mismong purpose ng technology is to make our lives easier. Kung talagang meron tayong understanding na paano talaga natin gamitin at meron tayong ethical thinking para gamitin natin yung mga ganitong technology, I think mas maganda na mas-spread natin yung mismong word niya. I think yun yung pinaka-point ng solution na kailangan natin ibigay sa mga makakarinig man ito. Gets na ba? Doon na tayo sa pinaka-last part. Which is yung, so what is our vision? Like, ano yung vision nyo sa sa AI art? Para sa akin, gusto ko muna ng balance, like AI as a tool, not as a threat, ganun.
Like, pwede siyang maging tulong basta hindi niya binubura yung human creativity. And sana dumami rin yung knowledge about sa AI. Like, hindi naman siya pure threat naman. Hindi naman siya ganun. Sa akin lang naman is, okay lang naman gumamit ng AI art, but let's understand na may standards lahat ng tao, and if alam mo na yung target audience mo ay against sa AI art, then responsibility mo na huwag ka na gumamit ng AI art. In my opinion ko lang to, if you're gonna use it for commercial, I think it's gonna bring more negative reviews based on my experience sa social media, ha. You need to understand your audience better. If you're gonna promote using AI art, yun lang yung point ko, is understanding lang talaga. Ayan, I agree na hindi naman talaga natin kayang parang i-deny lang yung AI or tanggalin siya. And parang gagamitin din kasi talaga yan. Pero parang yung isa ko lang kasing insight na gusto ko sabihin, parang yung connection ng paglaganap ng AI and yung parang pagkawala ng empathy ng maraming tao. Kailangan pang magkaroon ng pakialam ng maraming tao. Kasi ngayon na parang marami nang gumagamit ng AI. Parang mindlessly lang nilang ginagamit or parang pinapalit, ginagawang pamalit, ganun. Kasi ayun nga, isa yung sa point natin yung gamitin na siya as a collaborative tool. And parang yung una kasing naisip siguro ng marami, hindi ko na kailangan to, yung AI na lang gagawa, ganun. Ayun, dapat may magkapakialam pa yung tao kasi masyado ng negative lahat. And ayun, parang marami kasing nakakita na papalit lang sa kanila yung AI imbes na something na makakatulong. Siguro, mag-last conclusion ako dito. Para, gusto ko kasi maging malinaw to sa mga nakikinig ng podcast ngayon namin. At as much as possible, sana bigyan natin talaga ng, like as you said nga, na magkaroon tayo ng pake and talagang unawaan pa natin talaga ng mas maayos, mas maigi yung emergence talaga ng AI. Dahil not all the time naman kasi talaga na lahat ng technologies na ginagawa ngayon ng tao is lagi na lang may natatapakan ng ibang tao or like maraming trabaho na matatanggal, ganyan. Maraming ngayon na mga engineers, mga computer engineers, mga computer scientists, ganyan, mga tumutulong para solusyonan yung problema sa AI. I think kailangan natin bigyan sila ng diin dahil sila talaga yung mismong like pinaka frontliners ng pagsaayos ng mismong nangyayari sa AI, lalo na sa larangan ng art nga. Pero since nga ngayon, dahil wala pa tayong mga policies and wala tayong mga set of rules na kailangan mag-guide sa atin, I think talaga our best efforts is in our micro cooperation, like mismo sa atin, sa sarili natin. Kailangan umiral na yung thinking natin na dapat laging tama yung decision na ginagawa natin, lalo na kung gagamit tayo ng AI art. Kasi kung talaga nakikita natin yung halaga ng mismong art at talagang binibigyan natin siya ng effort, talaga like, very passionate tayo sa ginagawa natin sa art. Kung meron tayong ganong way of living na as an artist, I think dapat ganun dapat yung maging mindset natin sa pagtingin natin sa AI, na hindi dapat detrimental na agad sa atin. Of course, in the long run pa rin naman, ang future pa rin natin naman is always the righteousness. Imbes na mag-rant na lang tayo about sa AI, pero dapat tignan din natin kung ano din yung nagiging benefit nito sa society natin. Lalo na din siguro in a specific way yung mga artists nga, ganyan. Dapat maging rational din naman din tayo naman sana. Dahil at the end of the day pa rin naman, common sense pa rin naman yung kailangan natin ipairal dito. So, yun lang ang conclusion ko about dito.